Peter? Wala na. Review lang po tayo ng konti, ano? So, nakatapos na tayo ng apat na puntos. Nasa panlima tayo at ulit puntos. Yung pagiging martir ni Esteban ang kauna-una na martir sa pananampalataya ng Kristiyan sa Iglesia ng Jerusalem. Doon sa Book of Acts. Yung una, yung appearance, yung aura, yung itsura is Esteban, yung siya ay akusahan ng kasinungalingan ng mga tao. Galit sa kanya. Yung mga hindi nanalo sa kanya sa debate, ay inakusahan siya ng mga kasinungalingan. Ito, binigyan din natin dito na sa kabila ng ginawa nila kay Esteban na dinala siya sa Sanhedrin, sa high court ng mga Hudyo para litisin, ay nanatili yung kanyang pagiging mapayapa, kalmado, puno siya ng kapayapaan at kagalakan sa kanyang puso. Meron siyang mukha na walang anghel. Ang application natin dyan, ang isa sa lesson, wisdom and holiness make person's face shine. Magkaroon ng angel's face, but they will not protect a person from the greatest iniquities. Hindi, kahit malakas nilang pagmumukha mo, meron pa rin tao magagalit sa'yo. Tignan mo ang katabi mo. Tignan mo ang katabi mo. Sasabihin sa kanya, kahit malakas nilang pagmumukha mo, meron pa rin tao makikinis. Tama, Sister Joby? Malaki pa yung mukha na si Joby. Meron talaga. Kung ka mga mukhang demonyo. Application of Christians, real spiritual maturity in faith and present spiritual condition can be much tested in times of false accusation and unfair treatment. Kung dumating man yung panahon na yun, pili ang pagkakaroon natin ng malaanghel na pagmumukha ng tsura. Pangalawang point natin, the answer is Stephen to the false accusation. May dalawang false accusation sa kanya. Siya daw ay nilalapastangan niya yung holy place, yung temple. Yung sabi sa kanya, yung pinaka-conclusion niya sa sarili niya. Masyado nilang pinangahalagaan ng templo. Sabi niya, mula sa salita ng Diyos, kay Isaiah, ang Diyos ay hindi tumitira sa mga templo na gawa ng tao. Yung pinaka-lesson dito, God is not limited, He doesn't live only in sanctuary, but wherever hearts of faith are open, hindi siya ay nananahan, tumitira sa mga pusong bukas na bukas sa pamamagitan ng pananampalataya hanggang siya bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sila ang templo ng Panginoon. It was not the temple itself that made the place holy, but the presence of God. It is not our chapel itself that makes this place holy, but the presence of God that is in us. Wala ng lugar na ito dahil ang presensya ng Diyos ay narito, dahil ang presensya ng Diyos ay nasa bawat isa sa atin, nasa ating kalagitnaan. Nakusahan siya ng paglapastangan kay Moses at sa law. However, truth is proved to be sa wilderness, Moses mediator, binida niya, pero maging si Moses ay nireject ng mga ninuno nila. At yung law ay nireject, gumawa sila ng idols, samantalang bibili lang, kabibigay lang ng 10 utos na wala sila gagawa ng Diyos sasamba sa mga Diyosan. Hindi na nila naalala sa pahil at magandog sa Diyos sa panahon na sila ay nasa disyerto o sa iba. Mayo sila, di ba? Ginamit na naman yung kay Amos dito. Sila mismo, yung mga ninuno nila ay sinuway yung kautosan. Occasion, God wants our salvation to be by
participate sa Lord sa pamamagitan ng kautusan. Mahalaga ang kautusan. Dapat natin sundin ng kautusan, subalit ang kaligtasan natin ay hindi natin makakamtan sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. 4, na pinaka-conclusion is stated sa sagot niya, no? Dahil nakita niya na itong mga tagapakinig niya na pinahapyawan niya o indirectly gusto niyang ituwid, no, sa kanilang maling pananaw at maling akusasyon. Kasi nung malingan na pagbibintang sa kanila, ay nakita niya walang plano na makinig at hindi nila makuha yung nais tungkukin ni Esteban na sila ay walang pinagkaiba kagaya rin ng kanilang mga ninuno. Sila ay direkta ng sinabihan. Hindi ko alam, hindi imagine ko to kung kapag sinasabi ni Esteban ito ay malumanay, kasi nung sinabi ko to, parang baka imagine ko na makagalit ako no? Ikaw! Baka nung sinabi ni Esteban ito, kasi sa binabasa ko na aklat o komentary, pagamat ganito ka-direct, confrontational yung pagsasalita na sabi ng nanatili na yung pagsasalita ni Esteban ay mahinahon pero fear. Di ba yun? Mahinahon pero fear. Ano bang magandang Tagalog ng fear? May paninitigan. Dati si Joseph pag pinagalitan God, sinisita ko hindi na. Mahinahon pero fear. Nakikita niyo ba yun? Nung bata, pwede mo parang sigaw-sigaw, di ba? Tatakutin mo. Pero pag lumalaki, mahinahon na, pero fear. Matigas parang gano'n. You stubborn people, you are hidden in the heart. Para kayo walang pinagkaiba sa mga pagano sa inyong mga puso. Wala kayong pananampalataya. Ayaw kayo mga ano ba yun din? Bingin sa katotohanan. Ayaw nyo makinig sa katotohanan. Kagaya kayo ng mga ninuno nyo na pinag-uusig at marami sa kanila ay pinatay, no? Maging yung tinatukoy ng mga propeta na righteous man, yung Messiah, si Jesus Cristo, yung Messiah ay inyong ano po? Ano ba Tagalog ng betray? Pinagkanuto. Ha? Pinatay. You deliberately disobey God's law, even though you receive it from the hands of God. At ano ang naging resulta nun? So the climax of Stephen's sermon indicated the Jewish leaders who rejected God in the same way that their ancestors had rejected Him. In the Old Testament, they, like their ancestors, persecuted and killed those whom God sent to them. They, like their ancestors, showed contempt for divine revelation, pagbabaliwala, pagdamastangan sa kahayag ng Diyos. Just as God have given their ancestors His law, today, they have given them the descendants His gospel. At ayaw pa rin nilang makinig doon sa gospel na ipinahayag ng Panginoong Jesus. Ang Panginoon ng Panginoong Jesus. Stephen responds that not him to answer the high priest questions. Instead, he gave the masterful detailed defense of the Christian faith from the Old Testament.